Jared's POV. Dito na din ako halos umuwi sa kondo ko dahil nanditong mahal ko. Kung hindi pa ako tinawagan ni Mom, kinabukasan ay wala pa akong balak umalis at umuwi ng mansyon. Ang gusto ko lang ngayon ay ang manatili muna sa tabi nito bago ako gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Aalis lang ako, mahal ko. Babalik din ako. I love you. Mahinang sambit ko sa mahimbing na natutulog na si Mariposa. Inipit ko ang papel na may sulat sa mesa para alam nitong umalis ako at babalik din ako mamaya. Pinuno ko ng laman ng refrigerator, pati ang mga groceries para hindi ito magutom habang wala ako. Hinaplos ko ng marahan ang mukha nito bago ko siya hinalikan sa kanyang mga labi. Dampi lang ang ginawa ko dahil ayaw ko maistorbong pagtulog niya. Napangiti ako nang hindi man lang ito nagising. Dahan-dahan na akong tumalikod at pinihit ang pinto, saka lumabas. Sakto naman paglabas ko ng kondo ay tumunog ulit ang aking telepono. "Where are you?" Bungad na tanong ni Mom sa kabilang linya pagkasagot ko ng tawag. "My kondo, Mama. Dito ako natutulog." "Bakit ang aga niyo atang tumawag, Mom?" Nagtatakang tanong ko dahil mag-aalas 5 pa lang ng umaga. "Brace yourself, son. I don't know what to say now. Hindi ko hawak ang isip nila at wala din kaming magawa ng dad mo. Just be here and we'll talk." "Okay, Mom. I'll be there in a bit." Paalis na ako. Sabi ko tagad ng pinatay ang tawag. Dumiretso na ako sa aking sasakyan at wala pang kalahating oras nang makarating na ako ng bahay. Pagdating ko'y nadatnan ko silang dalawa sa sala na para bang aburido at hindi mapakali. Kaya nagtaka ako. "Morning, Dad, Mom." Binati ko muna sila, tinalikan si Mom sa pisngi bago ko ulit ako nagtanong. "Is there something wrong? Hindi ata kayo mapakali?" Takang tanong ko sa kanila. Nakita ko malungkot silang napatingin sa akin. I smell some bad vibes around here pero hindi ko muna in-entertain. But seeing Mom and Dad looks frustrated, I can't help but to feel nervous. "Tell me, Mom, what is it this time? Don't tell me, napaaga na naman ang kasal?" Tumatawang tanong ko para pagtakpan ng kabang bumabalot sa akin. Nakita ko mas lalo namang lumungkot ang mukha nila at napatango sa akin ay kinabigla ko. It was supposed to be a joke. "What the heck, Mom? Are you serious?" Gulat na tanong ko at tumingin kay Dad na nakayuko sa gilid ng sofa. "I'm sorry, son." Hingin pa umanhinto. Napahinga na lang ako ng malalim at nanghahapong napaupo sa tabi ni Mom. Naihilamos kong dalawa kong kamay sa aking mukha dahil sa sobrang galit na nadarama ko sa kaibigan ni Dad. "How soon?" Tanong ko na mas lalo nitong kinahinga ng malalim. "The wedding will be held next Saturday. It will be a week from now." Nakayukong sambit nito sa akin na mas kinagulat ko. "What the actual shit?" Sigaw ko dito dahil sa kabiglaan. "Don't play around, Dad. I'm mad right now and I'm not in the mood. Is this all a joke? Tell me." Galit kong sigaw dito na ikinatayo ni Mom at sinigawan ako. "Don't you ever use that tone to your dad, Jared. Hindi namin kagustuhan to. Alam mo yan. We try to talk to them, but your dad's friend is too dominant at pinagpipilitan nitong gusto niya." Sigaw ni Mom sa akin na kinayuko ko. "I'm sorry, Mom." Nawawala ng pag-asa ang sambit ko, tumayo na. "May sasabihin pa ba kayo sa akin? Do I have to know some bad news na mas lalala pa dito, Ma'am?" Tanong ko without looking at Dad. Masyado ako nababahala ngayon at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nang umiling si Ma'am ay nagsimula na ako maglakad palabas ng mansyon. Pero bago ko pa mabuksan ang pinto, narinig ko na si Dad na nagsalita. "I'm really sorry, son. I'm doing all I can just to stop that wedding. But a week is just a span of time to think of ways. I'm sorry." Batid kong kalungkutan sa boses ni Dad pero wala na akong magawa dahil nangyari na to. I don't give a shit. Kahit konting panahon lang, 1 linggo, I will do everything, Dad, para hindi matuloy ang kasal. Putol ko't napatingin kay Dad bago seryosong nagsalita ulit. "I mean what I said when I say everything, Dad. And I assure you that wala akong ibang papakasalan kung hindi si Mariposa lang." Seryosong sabi ko, tumalikod na para umalis. Habang lulan ako ng sasakyan na hindi ko maiwasang mapabuntong hininga dahil sa sinabi ni Dad. Tama nga naman ito, maiksing panahon na lamang ang 1 linggo para humanap ng paraan para matigil ang kasal. Pero hindi ako pwede mawala ng pag-asa. Kailangan ko makaisip ng paraan. Hindi ito maaari. Madin ko sabi sa sarili ko, tinilabas ang telepono ko para tumawag. Nakailang ring na pero hindi nito sinasagot ang tawag. Shit! Mura ko tinapon sa dashboard ang cellphone ko dahil sa inis. I need to talk to her. Siya na lang ang alas ko para hindi matuloy ang kasal.
But I don't have assurance na makakausap ko siya dahil bantay sarado ito ng mga bodyguards niya. Dumiretso ako sa bahay ng mga Santillan pero wala daw ang mga ito kaya bagsak ang mga balikat kong bumalik sa akin sa sasakyan. Naalala ko na nasa opisina pala nito si Mr. Santillan kaya nagmadali akong puntahan ito. Nagbabaka sakaling makausap siya ng masinsinan. Pagdating ko sa office niya ay nakasandal lamang ito sa swivel chair niya at nakapikit. Nang magmulat ito ay ngumiti ito sa akin at minuwestra ang upuan sa harap nito. "What brought my son-in-law here?" Tanong nito tila nag-iisip pang sambit nito nilagay ang daliri sa kanyang baba. "I know." Pumitik ito sa ere na para bang alam na nito kaagad ang pinarito ko. "Siguro nalaman mo na mula sa mga magulang mong pagbabago ng araw ng kasal niyo. And you're here to ask something, aren't you?" "Yeah, Mom and Dad already told me about that and I'm not against." Pagsisinungaling ko dahil kapag nalaman itong may malamang ay malamang mas lalong ikli ang panahon ko. "I just want to talk to Bianca. I want her to prepare the last remaining things we need to do for our wedding." Pagkukumbinsi ko dito dahil ito lang ang paraan para makausap ko to. "What made you think na papayag ako makausap mong unika iha namin?" Kunot noong tanong nito sa akin na parang nagdududa siya sa paraan ng pagtiting nito sa kabuuan ko. Hindi ako nagpatinag at seryoso pa din akong sumagot sa sinabi niya. Hindi ako pwede magpatalo dito. Kailangan kong makahanap ng paraan at kailangan kong maging matapang para sa amin ni Mariposa. Tiningnan ko ito ng seryoso bago nagsalita. "It's our wedding. And I want my wedding to be handled by my fiancé. We barely talk at halos yung wedding planner na lang gumagawa ng dapat kami umasikaso. She's my soon-to-be wife and I need to know her bago man lang kami ikasal." Punong-puno ng kumpiyansa ang sabi ko dito na ikinatingin niya sa akin mula ulo hanggang paa. At gusto ko din na ang gusto niyang masusunod at hindi ang dikta ng wedding planner na kayo mismong kumuha. I want her and me to have a full access to our upcoming wedding. Nakita ko ang pagtaas ng kilay nito at pagtipan nito sa mesa nakaharap nito tila ba pinag-iisipang mabuting sasabihin. Malapit na ang kasal and almost set ng lahat ng details. What made you think na hayaan ko pang anak ko ang mag-asikaso ng kasal niyo? I don't want any delays for the upcoming wedding. Seryosong pahayag nito. Just let her do the remaining details. At kung may babaguhin man to, sinisigurado kong hindi maapektuhan ang kasal. And I will assure you that the wedding will be on time. No delays and it will be perfect. Confident kong sambit para makuha kong tiwala niya. This is my one last card at kailangan ko siyang mapapayag. Natahimik ito tumayo sa kinaupuan niya. Humarap ito sa glass panel at pinagmasdan ang iba't ibang gusali sa kanyang harapan. Nanatili lang akong tahimik at naghihintay sa maari nitong sagot. Halos lumabas ang puso ko sa pagkabog nito. Nangangamba ko na baka hindi ito pumayag sa question ko pero umaasa pa din ako. Basta para kay Mariposa, gagawin ko lahat. Nang humarap ito'y nakapaskil na sa labi nitong munting ngiti na ngayon ko lang nakita simula na makilala ko siya. "Okay, you win, iho. Just promise me one thing." Putol nito't seryosong tumingin sa akin. "Anything, sir," sagot ko. "I want the wedding to be perfect at gusto ko na walang kahit anong maging sagabal dito. Can you promise me that, Jared?" Tanong nito na tinanguan ko lang bago nagsalita. "I assure you that, sir." Nakangiti nang sabi ko dahil alam ko na nagtagumpay ako sa plano kong makausap ang anak nito. Nakikita kong pangamba sa mukha ng matanda nang sabihin kong gusto ko itong makausap. Pero nang nangako ko dito ay napaisip pa ito nang matagal bago sumagot. And now, alam kong papayag na ito dahil sa paghihint ng kondisyon. "Okay, I let my daughter talk to you. But not now. She's not here and she's somewhere. Meet her at your wedding planner's place tomorrow at 7. Nakangiti nang sabi nito sa akin na kinangiti ko na rin ng malawak dahil sa tagumpay ng plano. "Thank you, sir. You will never regret this. I promise you that our wedding will be extravagant and perfect." Sabi ko dito na kinangiti din ito ng malawak. "So, I need to go, sir. I need to do something and I can't wait to see her tomorrow." "Thank you so much dahil pumayag kayo sa gusto ko." Pasasalamat ko dito kasabay na din ang pagpapaalam ko. Nakita ko itong tumango bago nagpasalamat din sa akin. Nakipag-shake hands ako kay Mr. Santillan bago ako tuluyang umalis na opisina nito. Umalis ako na may tagumpay ng ngiti sa aking mga labi. Maaga ako nagtungo sa place ng wedding planner namin. Pagkatapos kasi ng pag-uusap namin ni Mr. Santillan ay dumiretso na ako umuwi ng kondo dahil namimiss ko na siya. Gusto ko siyang makita para mawalang mga agam-agam at pangamba sa aking puso. Sa kanya lang ako nakakakuha ng lakas ng loob. Pagdating ko sa lugar ay wala pa ito. Kaya naghihintay pa ako ng ilang sandali.
Nang dumating na ito'y tumayo ko't nakipagkamay dito. Finally, sambit ko't kumiti dito at ang unang beses nang initian ko siya kaya nakita kong pagtaas ng kanyang kilay. I'm glad that you came. Why the sudden smile? Taas kilay nitong tanong sa akin. You don't know how much courage I bring just to talk to your dad, Bianca. Nakita kong gulat sa mukha niya na marinig niya ang sinabi ko. You talk to my dad? Hindi makapaniwalang tanong nito sa akin. Yeah, I just want to talk to you in person and in private. Seryoso saad ko. It's about the wedding. Pagpapatuloy ko na ikinasanyas na sa akin tumigil. Napakunot ang noo ko nang makita ko lang siyang sumenyas at hindi nagsalita. What's the matter? Takang tanong ko. Nothing. Umiiling nitong sambit sa akin at naglabas ng notebook sa kanyang bag at ballpen. What are you doing? Nagtatakang tanong ko nang makita kong nagsulat ito sa notebook at nilapit sa akin. Tinignan ko lang ang notebook at tumingin dito. Nakita kong nainis ito at mas nilapit pang notebook para mabasa ko. My dad will actually be glad if our wedding will be perfect. Sambit nito sa akin pero makikita mo sa mukha niyang pagkaseryoso. Just act normal and don't open up about canceling the wedding. I tell you, you're not gonna like what will happen. Yan ang nakasulat sa notebook kaya nakakunot noong napatingin dito. Magsasalita sana ako nang mulagatan niya ako sabay tingin sa notebook. Nung una hindi ko magets hanggang sa napaisip din ako at magsulat na lang. Why are we writing words in this notebook? We can talk? Balik sulat ko dito at inusog ito sa harap niya. We can't talk. Dad put a hearing device on my shirt and I'm sure he's listening right now. Just act normal and write that you wanted to say. Get it? Tumango ako dito bilang pagsang-ayon. The wedding planner isn't here. May konting aberya lang daw siyang dinaanan. Is it okay with you to wait? Tanong nito sa akin pagkaabot niya ng notebook. It's okay. Nothing to worry. I can wait. Nakangiting sabi ko't nagsulat ulit sa notebook. It's hard to talk while writing but it doesn't matter to me as long as it's for the better. And why is that? Is this the way para makausap lang kita? Anong pinakain mo kay dad at napapayag mo siyang makausap ako? Tanong nito pagkaabot niya sa notebook. Pagkabasa nito nagsulat din ako. Wala naman, I just let him see that I am serious and assure him that the wedding will be perfect at walang sagabal dito. Kibit-balikat kong sambit dito habang hinihintay ang sinusulat nito. Yes, and if you want to tell me something against the wedding, you have to write it. Don't speak, I'll tell you. Dahil kapag nalaman ni dad, baka bukas na bukas ipakasal niya na ako sa'yo. And I don't like that idea to happen. Kaya naman pala, I'm tired and I don't want to talk. I need some rest. Just wake me up when the planner arrives. Sambit ito sa sinenyasan ako ng mouthhead. Sakyan mo lang ang sinasabi ko. Napatango ako. Okay, I'll just wake you up. Then let's talk about the wedding later. Just rest. Pagsasakay ko dito na kina-approve niya sa akin. Nagsulat ulit ako sa binigay dito. How can we stop this nonsense wedding? You can back out Naparol eyes pa siya nang ibalik nito sa akin ang notebook. Napatawa naman ako na kinatas niya ng kilay sa akin. I can't. Dad will be in bars if I did that. I'm sorry for that. Dad is a one shit of a bastard. Nagtaka ko sa sinulat niya kaya napatingin ako dito na nagtatanong. Inagaw niya ulit sa akin ang notebook at nagsulat ulit ito bago niya inabot sa akin. Don't let me speak. Just write, Jared. Okay, how would you say that to your own father? He's not my father biologically. He's my stepfather and he was controlling me. My mom knows all of this at hindi man lang niya ako pinagtanggol. She said it was for my own good. But damn it, I don't need a luxurious life with a hell of a monster on our side. Malungkot nito nakatingin sa kawalan ng binasa ko nakasulat. Naawa naman ako sa kanya dahil sa sitwasyon nito. Nang mapatingin ako dito ay nakita kong pag-islap ng galit sa kanyang mga mata. Nagsulat na lang ulit ako at binigay dito. Just tell me you're against the wedding. Isn't it obvious, Jared? I don't want this wedding to be done. I have my life with the one I love. But now, I can't see him. Dad didn't let him go near me. Malungkot siyang napatingin sa akin at parang naluluha. Nang may mabuong desisyon sa utak ko'y sinulat ko to. I can help. Nakangiti kong inabot dito ang sinulat ko. Nakita kong pagsaya ng mukha niya nang mabasa niya aking sinulat. Agad naman itong nagsulat sa notebook at nagniningning ang mga matang ibinigay sa akin. My heart melts when I see her smile and happy. How can you help me? Are you serious about that? Yeah, like you. Ayaw ko ring matuloy ang kasal na ito because I love my girlfriend and she's my life. Ayoko siya saktan at willing akong gawin ang lahat para hindi matuloy ang kasal.
Nakita kong sumaya ito sa nabasa niya at nagsulat ng ilang segundo bago inabot sa akin. Thank you so much. You're a godsend to me, Jared. But how can we communicate? Dad confiscated all my gadgets at wala akong gamit maski telepono man lamang. You love her that much, do you? Nang mabasa ko tinapatango ko't ngumiti dito bago nagsulat at binalik dito. I can't believe na magan pala tong kausap. Pag nagkikita kasi kami, lagi itong seryoso at hindi makausap. Kaya pala lagi itong ganoon dahil kontrolado pala siya ng dad niya. I love her so much that I am willing to do everything just for her. She is very lucky. Malawak nang ngiti nito nang tumingin siya sa akin. Nilabas kong cellphone ko at kinalikot muna ito para may silent. Nang magawa ko na ito hinila kong kamay niya at nilagay ang telepono dito. Nagtatanong na tumingin siya sa akin kaya kinuha kong notebook sa kamay nito at nagsulat bago binalik dito. Yan ang gagamitin natin to communicate. Don't let your dad see that dahil masasayang effort ko, Bianca. Just trust me. First, let me help you to see him. Nagliwanag ang mukha nito at nagpapasalamat na nakatingin sa akin. Hindi man siya nagsasalita ay makikita mo sa mukha niya masaya ito. Nginitian ko ito tinulak ang kamay nito para itago na niyang telepono bago pa may makakita. Tahimik na kaming dalawa hanggang sa dumating na ang planner. Nag-usap kami about sa wedding at kunwari interesado kaming dalawa para marinig ng dad niya. Ayaw mo bang palitan ng color ng flowers? You can choose, akong bahala. Sabi ko ditong kinangiti niya. Ang seryoso mukha niya noong nagkikita kami na palitan na ng maaliwalas na mukha. Can I? Nakangiting tanong nito sa akin na kanitingin niya sa planner. Of course dear, you can change it as soon as to be requested. Lahat ng gusto mong palitan ay pwede mong gawin. Nakangiting sambit ng planner sa akin at napatingin naman kay Bianca. Thank you so much, Jared. I'm sure it will be the best wedding. Malambing na sabi nito at lumapit sa tabi ko. Don't be that close, baka may makakita at makarating sa mahal ko. Malilintikan ako. Bulong ko dito, sinigurado kong siya lang ang makakarinig kaya napatawa ito ng malakas. Wow, ang sweet naman ng mahal ko. Tumingin ito sa akin nang nangaasar kaya napangiti na din ako. Masaya pala siyang kasama. Ang problema lang ay si Mr. Santillan. I have to think of plans bago pa sumapit ang kasal. Tama ng pang-aasar, soon to be. Mamili ka na dyan ng matapos na tayo't makakain tayo sa labas. Nagugutom na ako. Sambit ko dito na nakangiti. Okay po, soon to be. Kinausap na itong planner at may binago ito ng konti bago ma-finalize ang lahat. Hindi naman siguro kawalan sa pera ni Mr. Santillan ang gagastusin dito. Total siya naman ay balak dito kay magdusa siya. Nang matapos ang pag-uusap namin ng planner ay kumuha ko ng papel. At sinulat dito na hiramin ko muna ng telepono at ilagay nitong numero ng boyfriend niya. Agad niya naman itong ginawa at inabot sa akin. Lumayo ko sandalit kinausap mo ng lalaki. Nang matapos ang usapan namin, nakangiti ko ng palihim na binalik dito ang telepono. Let's go? Aya ko dito at pinuwestrang braso ko para kapitan ito. Nang kumapit na itinakangiti na kaming lumabas ng opisina ng planner at dumiretso sa sakyan ko, pinasunod na lang namin ang driver at bodyguards nito sa restaurant na kakainan namin. It was a private restaurant at ang papasok lang ay ang mga kakain. May mga divisions ang bawat table, kaya hindi nila makikita mga taong nasa loob. Nakangiti akong tumingin dito at pinaupo ito sa kaharap kong upuan. Sinadya kong piliin ng medyo nasa may gilid ng restaurant para tago. Nang dumating nang hinihintay ko'y lumipat ako sa kabilang table para bigyan silang privacy. Nakita kong sobrang sayang tingin nito sa akin kaya napangiting na lang ako. Mariposas POV. Papagabi na at nagluto ako ng kakainin namin. Halos isang oras na ako naghihintay sa kanya pero wala pa siya. Nakanguso ako habang ang dalawang kamay ko'y nasa mesa at ginagawa kong unan. 7:00 na pero wala ka pa din. Sambit ko't nanatili nakahiga ang aking ulo sa mesa. Sabi mo uuwi ka. Umasa ko pero wala pala. Nagtatampong sambit ko't inilaylay ang dalawa kong kamay sa ilalim ng mesa. Naiinis ako na hindi ko maintindihan. Dahil tumawag siya kahapon at ang sabi niya dito siya sa kondo niya uuwi. 2 araw na kasi itong hindi nakakadaan dito dahil busy daw siya. Naintindihan ko naman siya kaso yung nangako siyang pupunta siya dito. Tapos pinasa niya lang pala ako. Nakakainis kaya yung ganun. Paasa, may hinang sambit ko. Nang maalala ko na pwede ko pala siyang tawagan ay namadali akong tumayad pumunta sa kwarto para kunin ang telepono ko. Nang makuha ko ay agad ko itong tinawagan. Ilang ring pa lang na sumagot nito sa kabilang linya pero nabigla ako sa narinig kong boses. Hello? Patanong na bungad ng babae sa kabilang linya. Natulala ako ng panandalian at tinignan kung tama ang numero. Nang makumpirma kung tama doon lang ako nagsalita. Pwede bang makausap si Jared? Nautal na tanong ko dahil para akong sinasaka sa selos na nararamdaman ko ngayon sa kaalamang may kasama siya. Nasa CR siya ngayon, may ipapasabi ka ba? At sino pala to?
Tanong ng nasa kabilang linya. Natigil ako sa narinig kong tanong niya. Nasa banyo ito't kasama isang babae. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang pangalan ko o hindi. Nanaigang hiya ko kaya hindi ko na lang sinabi kung sino ako. Wala naman. Sige, salamat na lang. Tatawag na lang ulit ako. Utal ko pa ding sabit bago pito makasagot ipinati ko na kaagad ang tawag. Nagsiselos ako ng todo dahil may kasama tong babae. Samantalang pinangako niya sa akin dadaan ito dito. Nangako ka pero may kasama kang iba. Hanip ka din no? Sigaw ko at pinagdiskita ng larawan nito ng nasa side table. Nanggigigil ako sa iyo, Jared. Sobra. Inis na sigaw ko pa din at lumabas na ng tuluyan sa kwarto. Agad ako nagtungo sa kusina at inayos ng inihanda akong pagkain. Napaiyak na lang ako dahil sa selos na naramdaman ko ngayon. May tiwala ako sa kanya pero hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nakakaramdam ako ng sobrang selos. Ikaw ba naman ang pinangakuan pero ibang kasama niya? Ang sakit kaya sa heart? Nagsiselos ako. Mihinang sambit ko talos idabog ko ng mga natitira pang mga plato sa mesa. Isang oras niya akong pinaghintay tapos may kasama pala siyang babae. Na matapos kong ayusin ang lahat ay wala pa din dumating na Jared. Naupo ako sa sofa at naghintay pero lumipas ang 2 oras ay wala pa din siya. Naghintay pa ako hanggang sa makatulugan ko ng paghihintay sa kanya pero wala pa din dumating. Pagmulat ko ng matay nasa kama na ako. Nagtaka ko dahil sa pagkakaalam ko'y sa sala ako nakatulog. Imposible naman naglakad ako habang natutulog. Patanong kong bulong sa sarili ko at nilaylay ang 2 kong paa sa kama nang may makita kong papel sa may unan at napasimangot ako. Hindi niya man lang ako ginising. Nagtadampo ng sambit ko at kinuha ang papel. Pasensya ka na mahal ko. Nakalimutan kong usapan natin kagabi. I'm sorry mahal ko. I'll make it up to you later. Mukha mo. Kainis ka. Bawi mo sarili mo. Mahal ko pa dyan. Inis na sabi ko at dinuro-durong papel na hawak ko. Hindi pa ako nakontento. Pinunit-punit ko pa to hanggang sa magpira-piraso. Naiinis ako dahil ilang araw na kami hindi nag-uusap. Tapos nang mga ako siya'y umasa ako. Pero wala lang pala dahil nakalimutan niya. Ang swerte naman ng babaeng kasama niya. Naglaan siya ng oras ng babaeng samantalang ako nakalimutan niya pinangako niya. Magsakang balikat kong bumangon at dumiretso sa banyo para maghilamos. Nang matapos na ako humiga na lang ulit ako hindi na bumangon hanggang tanghali. Nawalan kasi ako ng ganang kumain. Habang iniisip kong kasama ulit itong babaeng nakausap ko sa telepono kahapon. Kahit ramdam kong gutom ko hindi pa din ako bumangon. Nakahiga lang ako at malungkot na nakatitig sa kisame. Umabot pa ako ng halos 1 oras na nakahiga na may maisip ako. Total wala na din lang naman akong kasama dito. Lalabas na lang ako at mamamasyal para naman kahit papano'y mawalang inis ko. Sambit ko tinalakbangan ng mukha ko. Ilang sandali akong ganoon hanggang sa tumango ako sa loob ng kumot at binaba na lang ito. Bumangon ako sa kama at dumiretso ako sa banyo para maligo. Mamamasyal na lang talaga ako para mawalang inis at pagkabagot ko. Pati na din ang selos na umuusbong sa puso ko. Nang makabihis na ako at lahat-lahat ay umalis na ako ng kondo at nilak ito. Bumaba na ako sa baba at dumiretso sa palabas ng building. Naisipan ko na maglakad-lakad na lang muna dahil malapit lang naman dito ang mall. Nang may madaanan akong parke tumambay muna ako ng ilang minuto. Masarap panoorin ng mga batang naglalaro habang kasama itong mga magulang nila. Naalala ko tuloy sina Inang at mga kapatid ko. Kamusta na kaya sila Inang? Tanong ko sa sarili ko. Kung magpaalam na lang muna kaya ako kay Jared. Nauwi muna sa probinsya habang busy pa siya. Siguro naman ayos lang sa kanya dahil wala naman siyang oras sa akin. Sambit ko't malungkot na nakatingin sa mga naglararong bata. Matagal din ang tinagal ko sa parke bago ko naisipang pumunta ng mall. Pagpasok ko ng mall, dumiretso agad ako sa nagtitinda ng ice cream at bumili. Nang makabili na ako naglakad-lakad lang ako habang pinagmamasdan ng mga nakadisplay ng mga damit. Hindi na ako pumasok dahil alam ko namang hindi ko din kayang bilhin kahit 1 piraso ng damit sa loob dahil sa sobrang presyo nito. Nawaglit na sa isip kong pagkainis ko dahil nalilibang na ako sa mga tinitingnan ko. Nang mapadaan ako sa isang bookstore ay pumasok ako para tumingin ng libro na pwede kong mabasa. Habang nagtitingin ako'y parang may nakag-udyok sa akin tumingin sa labas. Nang matingin ako'y nadagdagan ng selos na naramdaman ko. Ang sweet nilang tignan habang nakaangklang kamay ng babae sa braso ni Jared. At papasok sila sa loob ng restaurant. Napakaganda at napakasexy ng kasama niya. Tinignan ko sa salamin ng itsura ko at napailing na lang. Walang-wala ko sa kalingkingan ng kasama niya. Nilibas kong telepono at naisipang tawagan. Nang sumagot to'y pinigilan ko sarili kong magalit dito. Hello, mahal ko, napatawag ka. Bungad na sagot niya sa tawag ko. Asan ka? Dadaan ka ba dito? Tanong ko agad na habang pinipigilan kong huwag tumulong aking mga luha. May inasikaso lang ako importante, mahal ko. Dadaan ako dyan mamaya. Saan nito? Pagtingin ko sa kanila nakangiti sa babae habang may tinuro sa menu.
Ganun ba? Sino kasama mo? Piglining ang tanong ko, tinintay ito sumagot. A friend, mahal ko. I got to go. See you later, mahal ko. I love you. Paalam nito, sasagot pa sana ako na maputol ng tawag. Malungkot ako nakatingin sa kanila habang nag-uusap sila. Maya-may nakita ko na lang na nagtatawanan na sila at halos nagbubulungan na lang ng kung ano. Hindi ko na napigilang hindi umiyak na makita kong subuan ng babae si Jared. Umalis ako sa lugar ng luhaan. Dumiretso ako sa kondo nito at nag-iiyak doon. Nakasubsubong mukha ko sa unan. Habang patuloy pa rin ang pagbagsak ng aking mga luha. May tiwala ako sa kanya pero bakit hindi ko maiwasang mag-isip ng masama sa nasilayan ko kanina. Sa kakaiyak ko'y nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. Nagising ako dahil sa biglaang paglubog ng kama. Nakatalikod ako dito at hindi na nag-abala pang tingnan ito dahil alam kong siyang tumabi. Hindi na nito nakitang nagmulat ako ng mata. Dahil nakatalikod ako sa kanyang gawi, hindi na rin ako lumingon at nagkunwaring tulog pa din dahil ayoko makita niyang namamaga akong mata. Nang mapasulyap ako sa orasan sa may side table ay napag-alaman kong gabi na pala. Mas lalo namang nadagdag ang selos sa dibdib ko sa kaisipan ngayon lang ito umuwi at nag-enjoy ito sa piling na kasama niya. Nagkunwari pa rin akong tulog hanggang sa maramdaman kong pagtabi nito at pagyakap sa akin mula sa aking likuran. Hindi ako gumala o nagbigay ng ideyang gising na ako. Hinayaan ko lang naisipin itong tulog na tulog pa rin ako. Mahal na mahal kita, mahal ko. Sambit nito tinigpitan itong yakap niya sa akin. Pinipigilan kong huwag maiyak dahil baka mahalata nitong gising na ako tayo kung kumprontahin siya. Nanatili ako sa pwesto ko at hindi gumalaw hanggang sa naramdaman ko na mahimbing na ito natutulog sa aking tabi. Naghintay pa ako ng ilang sandali bago dahan-dahang pumihit at pumarap dito. Hinaplos ko mukha niya, tinalikan ito sa kanyang mga labi. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Kahit nasasaktan ako, ayos lang. Marinig ko lang mula sa'yo na mahal mo ko yung napapawi nitong hinanakit na meron ako. Mahal ko, hindi ko napigilang mapaluha sa sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit isang sabi niya lang sa salitang mahal niya ako ay tunaw na lahat ng hinanakit ko dito. Siniksik kong katawan ko sa katawan niya at tinulog na lang muli. Umaasa ako na sana'y magisnan ko ito sa pagmulat ng aking mga mata kinabukasan. Pero pagising ko ay bagsak na naman ang aking balikat at malungkot na napamulat. Wala na naman ito sa akin tabit papel na naman ang nakita ko sa katabi kong unan. Hindi ko na binasa ang papel dahil ayoko mas lalo akong malungkot. Tumayo na agad ako sa kama at napaisip. Nang pumasok sa isip ko si Inang ay nakabuo na ako ng desisyon. Mas mabuti na siguro muna magkalayo kami para wala itong iniisip. Alam kong busy ito at ayaw kong maging sagabal sa mga ginagawa niya.